Hello po, this is Nehemiah Sayuha. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At narito po tayo sa serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles. At noong nakaraan ay natunghayan po natin yung first video. At ito po yung chapter 1, part 1, no? Aklat ng mga gawa. At ngayon po ay yung part 2. At ang titulo po ng ating pong video ngayon ay Let Another Take His Office. At sana po ay sama-sama tayo manood. At magsisimula po ang video after po ng short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito ay tutuloy lang natin yung ating sinimulang pag-aaral dito sa Acts of the Apostles. At nung nakaraang video ay nandun po tayo sa chapter 1 verse part 1 at ngayon po ay part 2. Kung tatandaan nyo dito po sa video ito na nakaraan, na tinanong ng mga alagad ng ating Panginoon Kristo, sabi nila, Lord, are you going to restore the kingdom to Israel at this time? So, yun yung kanilang katanungan sa ating Panginoong Jesus kung muling isasauli ng ating Panginoon ang kaharian sa Israel. Bakit nila naitanong yon? Bakit sila nakabuo ng tanong sa ating Panginoong Jesus tungkol doon sa kaharian na kanilang iniintay? At ang sagot ng ating Panginoong Jesus ay hindi sa inyo, hindi ibibigay sa inyo in advance kung kailan ito darating. Bakit nila tinanong ang ating Panginoong Kristo? Sapagkat kung tatandaan nyo, ang ating Panginoong Kristo ay naipako sa krus. Siya'y namatay, siya ay inilibing, siya ay muling nabuhay, at sa kanyang muling pagkabuhay, hindi po siya umakyat agad sa langit. Siya po ay nag-stay pa dito sa lupa ng 40 days. At doon sa kanyang 40 days ay napakita siya, Sabi nga ni Apostol Pablo ay napakita siya sa more than 500 individuals, so mga eyewitnesses. So nasaksihan yung kanyang muling pagkabuhay. At dito sa 40 days na ito, wala siyang sinayang na oras, ang kanyang sinasabi sa kanyang mga alagad ay tungkol doon sa kaharian ng Diyos. So every day, yung 40 days niya ay sinasabi niya yung tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya nga nabuo yung tanong ng mga alagad na kung ibabalik na o isasauli na yung kaharian sa Israel. Kaya yung video ito na ating tinitingnan sa monitor ay nagtatanong sila, Lord, are you going to restore the kingdom to Israel at this time? At sinagot naman sila ng ating Panginoon Kristo, at ang sagot ng ating Panginoon Kristo ay nandun sa Acts chapter 1 verse 7. Ang sabi niya, He said to them, It is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority. So, hindi sa inyo pinapahayag ng Diyos, na malaman in advance na kung anong oras, kung anong araw. Pero ang sabi niya doon sa verse 8, But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. So sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi sa inyo ipapahayag in advance pero malalaman nyo, magkakaroon kayo ng kapangyarihang malaman kung dumating na sa inyo ang Espiritu Santo, na ito yung ipinangako ng Ama. So, ang sabi niya nga, magiging witnesses ko kayo na sa Jerusalem, magiging witness ko kayo sa lahat ng dako ng Hudiya, sa Samaria, at sa iba't ibang dako ng mundo. Hanggang doon sa dulo, kung hanggang saan aabutin ang pangangaral ng Ebanghelyo. So magiging saksi ko kayo, sabi niya. Kaya sabi niya, ang bilin niya sa kanyang alagad, ay bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, do not leave
Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. So sabi niya, manatili kayo dun sa Jerusalem. Doon nyo antayin yung pangako ng aking Ama na matagal ko nang sinasabi sa inyo. At dahil doon, siyempre, susundin siya ng kanyang mga alagad at ang kanyang mga alagad ay pupunta sa Jerusalem. At yun nga yung mababasa natin dito sa Acts chapter 1 verse 12. Ganito ang ating mga basa. Then the apostles returned to Jerusalem from the hill called Mount Olives, a Sabbath day's walk from the city. So dito mapapansin natin, no, nilagay ko ng red color yung Sabbath day's walk. Ito po ay Sabbath day's journey. Ito ay inaalaw, no, ang mga Hudyo sapagkat sa pag-araw ng Sabat, bawal magtrabaho, bawal kumilos-kilos, bawal mag-travel. So, pero binigyan sila ng batas, no, na pwede naman sila mag-travel, pero limited distance lang, na 2,000 cubics lang. At ito yung mabasa natin dito po sa screen, ano, sabi, Sabbath day's journey, a distance of 2,000 cubits, that under rabbinic law, a Jew might travel on the Sabbath or Sabbath day from the world's limit of a town or city. So, ito yung binibigay sa kanilang privilege, no? Na pwede naman sila mag-travel pero in a limited distance ng 2,000 cubits. Para maintindihan natin, dahil hindi naman natin ginagamit yung unit of measure yung cubits, alam natin yung sa feet at saka sa kilometer, ano? So sa feet po yan, yung 2,000 cubits ay 3,000 feet. Ito ay kulang-kulang 1 kilometro. So yun lang po yung allowable distance na pwede lang i-travel kung araw na Sabat. At kung sila ay magta-travel from doon sa Mount Olive to the city of Jerusalem, pwede pa naman sila mag-travel sapagkat yung distance po nito ay kulang-kulang 1 kilometro lang. So, sa verse 13, ganito po ang ating mababasa. Acts chapter 1 verse 13, when they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Nung dumating sila sa Jerusalem, dumiretso sila doon sa kanilang usual na kwarto, no, na kanilang tinitirhan doon sa upper room. No, doon sila nagstay at binanggit dito kung sino-sino yung mga naroon. Sabi, those were present, Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James, Simon, Judas. Kung papansinin po ninyo, ito pong mga binanggit na mga apostol ay 11 lang. Na si Peter, si John, si James, si Andrew, si Philip, si Thomas, si Bartholomew, Matthew, James, Simon, Judas. So, kulang po ng isa, no? Isa pang Judas. Yung binanggit po ditong Judas ay si Judas Tadeos. At ang nawawala ay si Judas Iscariot. At alam natin sa kasaysayan, nung pinagkanulo ni Judas ang ating Panginoong Jesus, no? Pinagbili niya sa 13 pieces of silver. Nung makita niya na ang ating Panginoon sa pinahirapan at binugbog at ipinako sa krus, nagsisisa sa kanyang mga nagawang kasalanan. At si Judas po ay nagbigti. Sa bakatuwid, kung siya ay nagbigti, hindi na siya kasama doon sa 11. Kaya ang nabanggit dito ay 11 na lamang. No? Kulang ng isa para mabuo yung 12 apostol. So, the 14, ganito po ang ating mababasa. They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brother. So, yung pag-i-stay nila sa Jerusalem ay constantly
ay nagsasama-sama sila nananalangin, no? Araw-araw habang iniintay nila ang pagdating ng Espiritu Santo ay sila ay nananalangin, kasama nila yung mga kababaihan, kasama nila yung nanay ni Jesus na si Maria at yung kanyang mga kapatid. No, sa verse 15 and 16 no, nitong Acts chapter 1, ganito po ang ating mabasa. In those days, no, yung mga araw na yun na nag-iintay sila. No, in those days, Peter stood up among the believers, a group numbering about 120. So, itong mga alagad na nasa Jerusalem ay tinatayang 120 silang lahat. No? Kasama na siyempre dyan yung mga kababaihan, kasama na rin po dyan yung nanay ni Maria at yung mga kapatid. Nanay ni Jesus na si Maria at yung kanyang mga kapatid. Muli kong babasahin, ang sabi po naman ng kasulatan ay ganito. In those days, Peter stood up among the believers, a group numbering about 120, and said, brothers and sisters, the scripture had to be fulfilled in which the Holy Spirit spoke long ago through David concerning Judas, who served as guide for those who arrested Jesus. So, sabi ni Pedro, matutupad at tunay ngang natupad yung yung sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David. Ang tinutukoy niya yung Book of Psalms, no, na may kinalaman dun sa ginawa ni Judas, no, na pagkakanulo sa ating Panginoon sa Kristo. At siya pa mismo yung naging guide para mahuli ang ating Panginoon Kristo. At binigyan pa nga niya ng hudyat na kung sino yung kanyang kikis, no? Sino yung kanyang hahalikan, yun ang kanilang dapat arestuhin. Yun na nga yung si Jesus na kanilang gustong patayin, no? Kanyang mga kakonspire, no, na mga religious leader ng panahon nila. No, sabi ni Pedro, natupad tinupad ni Judas yung sinasabi doon sa Book of Psalms. Now, sa verse 17, ganito ang ating mabasa, he was one of our number and shared in our ministry. Sabi ni Pedro, kasama namin yun no? Dapat buo yung 12, pero wala siya no? Kasama namin siya sa bilang at kasama namin siya sa ministeryong ito. So verse 17 and 18 muli ang aking babasahin. He was one of our number and shared in our ministry. Verse 18, with the payment he received for his wickedness, Judas bought a field. There he fell headlong, his body burst open, and all his intestines spilled out. So makita natin dito sa description ni Luke na tungkol sa kamatayan ni Judas, parang sumasalungat doon sa description naman ng kamatayan ni Judas na ikinuwento naman ni Matthew. Ano ba yung kinuwento ni Matthew? Ang sabi ni Matthew doon sa Matthew chapter 27 verse 5 ay ganito. So Judas threw the money into the temple and left. No, nung magsisi na siya, no, ibinilik niya yung pera, no, at umalis na siya. Then he went away and hung himself. So sabi ni Matthew, o sabi ni Luke, he fell headlong, his body burst open, and all his intestines spilled out. Yun po yung naging kamatayan ni Judas. Pero dito po sa Matthew 27, ang sabi ay nagbigti si Judas. So ito ay isa sa mga kinikriticize ng mga hindi naniniwala sa Bible, hindi naniniwala sa Diyos. No, sabi, paano namin paniniwalaan magkakaiba-iba yung kwento nila. At ito ay isa sa mga example na ng mga kinikriticize nila sa Biblia, no? Merong inconsistency na sabi nila nagbigti, sabi naman nahulog pati warik,
No, ano ba talaga ang totoo? Ayon naman po doon sa mga scholars, ay ganito po yung kanilang pagpapaliwanag. Ang sabi nila, pareho lang naman yan. Isang event lang yan, pero in sequence. No? Ang sabi ay ganito, two events na nasa sequence, no? Magkasunod. Ang sabi po ng mga scholars ay ganito, basahin po ninyo dito sa screen. Ang sabi po, some Bible scholars say the accounts don't conflict but are two events occurring in sequence. So, hindi naman conflict yung dalawang kwento. No? Yung kwento ni Matthew at yung kwento ni Luke tungkol sa kamatayan ni Judas, kundi ito ay two events occurring in sequence, no? Magkasunod na pangyayari. Sabi, some Bible scholars say the accounts don't conflict but are two events occurring in sequence. This point of view believed Judas hung himself, but because of the belief that his body was unclean and impure, he was left to hang there long enough to decompose and fall to the ground, thereby causing the eruption of all his bowels. So, ang taya, no, ng mga Bible scholars, totoo namang nagbigti si Judas. At dahil nga siya ay makasalanan, hindi na inalis yung kanyang katawan doon sa pagkakabigti. Inabot na po ng decomposition, no? Pagkaagnas. At syempre nabulok, natural, ito ay sa katagalan ay bumaksak na sa lupa at syempre ito ay sumambula. Kaya yung account ni Luke at yung account ni Matthew, yung kwento nila tungkol sa kamatayan ni Judas, hindi po yan salungatan kundi dalawang event na in sequence. Dalawang pangyayari na magkasunod. So, yun po yun. No? Pero syempre, yung mga critics ay patuloy pa rin na ginagamit ang kwentong ito para i-discredit, no, yung credibility ng Biblia. Pero syempre tayo pong mga Kristiyano ay hindi padadala doon sa mga pag-criticize nila sapagkat naniniwala tayo na hindi naman po nagsisinungaling si Matthew at naniniwala tayo hindi rin naman nagsisinungaling si Luke. At kung meron man silang salungatan dito sa kwento ay magkaibang event yung kanilang kwento. Magkaibang time yung kanilang kwento. Yung time na naghang si Judas, ikinwento ni Matthew. Yung time na nahulog pati warik si Judas, ikinwento naman ni Luke na magkasunod na pangyayari. So sa Acts chapter 1 verse 12, ganito po ang ating mabasa. 19, verse 19. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, everyone in Jerusalem heard about this, so they called the field in their language Akeldama, that is field of blood. So ito pong yung site na kung saan ay nagbigti si Judas, yung site na kung saan ay sumambulat yung kanyang lamang loob, no, yung kanyang katawan, ay tinawag na Akeldama. Ang ibig sabihin ay field of blood. So, yun na yung naging katawagan doon sa, actually, ito yung lupa. Nung sinoli niya yung 13 silver na ibinayad sa kanya sa pagkakanulo kay Jesus, ang ginawa naman ng mga Pharisees, yung mga religious leader, ibinili ito ng lupa. At doon sa pagkakabili ng lupa, doon rin namatay si Judas. Maaring doon namatay si Judas, itinuring na itong isang malas na lugar, o isang kasumpa-sumpang lugar. So wala nang i-interest dito. Yung 13 pieces of silver, yun ang ipinambayad para ito'y maging pag-aari na ni Judas, kung saan siya ay namatay. So, sa verse 20, ganito po ang ating mababasa. Sa verse 20, sabi,
Peter said, "For it is written in the book of Psalms." Remember, sabi ni Pedro, naganap kay Judas, ginanap ni Judas, o pinulfill ni Judas yung hula o yung sinasabi ng scripture. At dito, in-specify niya na kung anong scripture yung kanyang binabanggit. Ang sabi po doon sa verse 20, Peter said, "For it is written in the books of Psalms." So ano yung Bible na ginagamit ng mga apostol noon? Yung Old Testament. At isa sa mga Old Testament ay yung Book of Psalms. Remember, kapag binabanggit nila yung Old Testament, ang sabi nila, Book of Moses, the law, no? Yun yung law, the prophets, and Psalms. No, tatlong bagay yun, pero yun ay binubuo ng Old Testament. At isa sa parte nun ay yung Book of Psalms. At dito sa Book of Psalms, dito nga binanggit ni Pedro, ni-specify niya yung mga hulang tinupad, no, ni Judas tungkol sa kasaysayan ng ating Panginoong Hesukristo. At ganito po ang ating mabasa. Verse 20 ulit, babasahin po natin. Peter said, "For it is written in the book of Psalms, may his place be deserted, let there be no one to dwell in it. And may another take his place of leadership." So sabi ni Pedro, ito yung nasa Book of Psalms eh. No? Iwan yung kanyang lugar. No? At dapat merong pumalit doon sa kanyang opisina o sa kanyang leadership. Yung kanyang katungkulan ay kunin ng iba. At yung tinutukoy ni Pedro na kinote niya sa Old Testament, doon sa Psalms, ay yung Psalms 69:25 at yung Psalms 109 verse 8. At ganito po yung ating mababasa. Na po, may their place, o yung Psalm 69 verse 25, ang sabi, "May their place be deserted, let there be no one to dwell in their tents." At yun namang magkaroon ng kapalit doon sa opisina o yung vacancy ng opisina ni Judas ay naando naman po sa Psalm 109 verse 8. Ganito po ang ating mabasa sa King James Version. Let his days be few, and let another take his office. Sabi ni Pedro, kulang na kami. Nawala si Judas. At sabi naman sa Old Testament, sa Psalm, sa awit ni David, dapat siyang lagyan ng replacement. No, palitan, no? Yung vacancy ay dapat ma-occupied ng kanyang kung sino man yung mapipiling magre-replace sa kanya. So, bago dumating yung Espiritu Santo, bago dumating yung Pentecostes, no, sa chapter 2, inihandaan na ni Pedro na sa pagdating ay buo muli sila na 12. Kaya doon sa verse 21 to 22, ganito ang ating mababasa. Siyempre, kung pipili sila ng halili o kapalit ni Judas, dapat papasok doon sa criteria. No, siyempre, may criteria rin na kanilang tutuntunin sa pagpili ng ipapalit kay Judas. At yun nga po yung mababasa natin dito po sa Acts chapter 1 verse 21 to 22. Ganito po ating mabasa. "Therefore, it is necessary to choose one of the men who have been with us the whole time the Lord Jesus was living among us." So, ang pipiliin natin yung nakasama natin ang ating Panginoong Kristo. No? At nilagay niya ng time limit, no? Yung mga occasion. Ang sabi doon sa 22, beginning from John's baptism, no? Simula doon sa siya ay binautismuhan ni Juan, to the time when Jesus was taken out from us. Mula nung siya ay binautismuhan hanggang sa siya ay kunin na sa atin. "For one of these must be
become a witness with us for His resurrection. So, kinakailangan yun eh. So, kasi ang pagiging apostol ay pagiging saksi. Na eyewitness siya nung mga pangyayari sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat sasaksihan nila ang ating Panginoon Kristo na siya na nga ang sasaksihan nila ng ating Panginoong Jesus, siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sa pagsasaksi nila, dapat nilang isaksi, no? Dapat nilang patunayan sa mga tao, nakita nila yung kanyang kamatayan, nakita nila yung kanyang libing, nakita nila yung kanyang pagkabuhay na muli. Sapagkat ito yung patunay. No? Kaya itong mga apostol ay magiging saksi ng ating Panginoon Kristo. So bakit nila kailangan patunayan na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay? Sapagkat yun yung hula sa Old Testament na darating ang Kristo. At yung kanilang iniintay na Kristo, alam natin, yung kanilang iniintay na na hari, no? Na maghahari sa kanila. Sa mga tuwid, kung bago umakyat ang ating Panginoon Kristo sa langit sa pag-i-stay niya dito sa lupa ng 40 days at tinatalakay niya sa kanyang discussion sa mga alagad yung tungkol sa kaharian ng Diyos, tama lang na maipakilala ang ating Panginoon Kristo na siya na nga ang Kristo, na siya na nga ang hari ng Israel. So, yun po yun. Kaya nga, dalawa yung sinasaksihan nila dito. Sinasaksihan nila, dumating na ang hari ng Israel. Natural, kung dumating na ang hari ng Israel, dumating na rin ang kaharian ng Diyos. So, bigyan lang tayo ng konting illustration dito po sa ating screen, no? Ito yung pipiliin nilang magiging kahalili ni Judas, no? Na kinakailangan yung kanyang kahalili ay nasaksihan itong bautismo ng ating Panginoon Kristo. Ito kasi yung pasimula ng kanyang personal ministry. Nasaksihan niya yung ministeryong ginawa ng ating Panginoon Kristo. Nasaksihan niya rin yung kamatayan, nasaksihan niya yung pagkalibing, nasaksihan niya yung resurrection, yung pagkabuhay na magmuli. At nasaksihan niya yung pag-alis ng ating Panginoon Kristo nung siya ay umakyat na sa langit. So ito yung criteria ang pipiliin nila doon sa hahalili kay Judas. So hindi basta-basta. So ang pagiging apostol ay pagiging eyewitness. Kaya kung merong mga nangangaral apostol sila sa panahong ito, medyo may questionable po yun sapagkat ang apostol po ay saksi. Ang apostol po ay eyewitness. At ang kanyang na-witness ay yung bautismo ni Juan, yung personal ministry ng ating Panginoon Kristo, yung death, burial ng ating Panginoon Kristo, at yung kanyang pag-akyat sa langit. Kung hindi niya nasaksihan ang mga bagay nito, hindi siya karapat-dapat na maging apostol ng ating Panginoon Kristo. Nahahalili na ipapalit kay Judas. Okay. Sa verse 23 to 24, ganito po ating mababasa. So they nominated 2 men. Among these 120, nakasama nila dito sa Jerusalem, meron silang napupusuan. May napili silang dalawa. Dalawa yung pumasa sa criteria. At ito nga, so sabi niya, so they nominated 2 men. Joseph called Barsabas, also known as Justus. Si Joseph na tinatawag na Barsabas, kilala rin siya sa pangalan Justo, Justus. At ang isa ay si Matias. Sabi niya, so they nominated 2 men. Joseph called Barsabas, also known as Justus, and Matias. At syempre, dalawa yan. Hindi naman pwedeng dalawa ipalit kay Judas, magiging 13 sila. So, kailangan isa lang ang mapili nila. So, medyo hirap sila.
no, para piliin kung sino sa dalawa, no, si Joseph o si Matias. So sa verse 23 to 24 uli ang aking babasahin. Ang sabi po ng Banal na Kasulatan ay ganito. So they nominated two men, Joseph, called Barsabas, also known as Justus, and Matthias. Then they prayed, no, nanalangin sila, Lord, you know everyone's heart. Show us which of these two you have chosen. So, sa kanila, ang ginawa nila ay nanalangin sila. Naghingi sila ng tulong sa Diyos, no, sa kanilang pagpili kung sino sa dalawa ang ipapalit nila kay Judas. At maganda po yun. Kung meron man tayo mga desisyon sa buhay, ay dapat ipapanalangin po natin upang magabayan tayo ng Diyos sa tamang pagpili. At doon sa 25-26, ganito ang ating mabasa. Sabi, to take over this apostolic ministry with Judas left to go where he belongs. So nanangin sila, sabi nila sa Diyos, tulungan mo kaming makapili ng karapat dapat ipalit kay Judas upang magampanan niya yung ministry na iniwan ni Judas. There's a 26, ganito ating basa, then they cast lots, and the lot fell to Matthias, so he was added to the 11 apostles. So ang ginawa nila, nag-cast sila ng parang palabunutan. At sa kanilang palabunutan, ang nabunot po at ang nagwagi na ipapalit kay Judas ay si Matthias. At sa pagkakataon ito, muling nabuo yung 12 apostol ng ating Panginoong Jesus. At nandito po sa screen, andyan po sa screen si Peter, si John, si James, si Andrew, si Philip, si Thomas, si Bartholomew, si Matthew, yung tinatawag nating Levi, si James, si Simon, si Judas, yung Judas po ito, si Judas Tadeos, at ang pinalit kay Judas Iscariot ay si Matthias. So buo na po yung 12 at ready na po sila sa pagdating ng Espiritu Santo. At ito ay magaganap doon po sa Acts 2, sa araw ng Pentecostes noong 33 AD. So yan po yung ating matutunghayan sa susunod na video na ating pong mapapanood. Sa ngayon, nakita natin yung pagpalit sa katungkulan ni Judas at ang naipalit ay si Matthias. So next week ay ready na po tayo para sa Acts 2. At sana po ay may natutunan tayo sa araw na ito at sana po ay patuloy na samahan po ninyo ako sa pagtataludtod natin dito sa series ating pinag-aaralan, The Acts of the Apostle. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood ng video ito. At muli tayo magsama-sama sa mga susunod pang video na akin pong gagawin. Kung nagustuhan po niyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para sa gano'n sa mga susunod pang mga video na akin pong i-upload ay sana po ay manood ay kayo. At kung nagustuhan nyo naman po itong video ito, sana po ay mag-like kayo. At kung gusto niyo po makabahagi sa pangangaral ng Ebanghelyo, ang Ebanghelyo po ay mabahagi sa iba, sana po ay share nyo ito sa inyong mga kaibigan upang sa ganon sila man ay makakinig ng mga aral ng salita ng Diyos. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo doon sa comment section. At kung meron po kayong mga suggestion, sana po ay ilagay nyo na rin po. Muli, ako po si Nehemio Sayuhay at ako po ay taos-puso nagpapasalamat sa inyo. At sana po ay panoorin nyo na rin po itong mga video inyong nasa inyong harapan. At kung gusto nyo pong mag-subscribe, ay pindutin nyo po yung bilog dito sa aking likuran. At kayo po ay makapag-subscribe na. Muli, maraming salamat po sa inyo.